Hinihain ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang kanilang tugon sa kahilingan ng House Prosecution Panel na buksan ang sealed box na naglalaman ng kanyang tax records. Ayon kay Defense Counsel Michael Poa, dapat mismong impeachment court ang magpasya sa usapin at hindi lamang ang clerk of court. Samantala, kabilang sa mga nakalistang testigo ng prosecution panel, si Mary Grace Piatos na lumulutang sa pagdinig ng Kamara hinggil sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nauna nang sinabi ng Philippine Statistics Authority o PSA na wala sa kanilang mga record ang pangalan ng Mary Grace Piatos bilang rehistradong pagkakakilanlan. Kaugnay nito, kabilang sina Office of the Vice President Chief of Staff Undersecretary Zulaika Lopez at Mary Grace Piatos sa 57 testigo na inilista ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa prosecution, si Lopez ay inaasahang magbibigay linaw sa umano'y paggamit ng confidential funds, habang si Piatos ay tatanungin kaugnay sa sinasabing pagtanggap ng naturang pondo. Kasama rin sa listahan ang ilang dating opisyal ng pamahalaan, military officers at iba pang personalidad na may kaugnayan sa paggamit ng liquidation ng confidential funds ng OVP at DepEd. Bahagi ng mga testigong ito ang mga ebidensyang ihaharap ng prosecution upang tugunan ang mga alegasyong nakasaad sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Kaugnay pang balita, tutol ang House Prosecution Panel sa panukalang hindi isama ang mga financial records ni Vice President Sara Duterte bago siya naging Vice Presidente. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, mahalagang masuri ang pinagmulan at paglaki ng kanyang mga ari-arian upang matukoy kung maipapaliwanag ang kanyang yaman. Ipinunto niya na tumaas umano ang deklaradong net worth ni VP Sara mula 7.25 million pesos noong 2007 hanggang 88.5 million pesos noong 2024. Giit ng prosecution panel, dapat suportahan ng mga dokumento ang naturang pagtaas ng yaman bilang bahagi ng pagtalakay sa alegasyon ng unexplained wealth sa impeachment trial. Sa iba pang balita, naiulat ng Department of Health o DOH ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis katumbas ng higit 2,000 kaso magmula January 4 hanggang June 6 ngayong taon. Mas mataas ito ng 6% kumpara sa naitala noong parehong panahon noong nakaraang taon. Naitala rin ng DOH na karamihan sa mga nagkakasakit ay mga magsasaka dahil sa kanilang madalas na exposure sa putik at tubig habang nasa palayan na posibleng kontaminado ng ihi ng mga hayop gaya ng daga na may dalang leptospirosis. Bilang proteksyon laban sa sakit, nagpaalala ang DOH na may gamot sa mga health facility na maaaring maibigay. Ngunit paalala rin ito, huwag uminom ng antibiotic o anumang gamot nang walang reseta mula sa doktor. Samantala, bilang pakikiisa sa LGBTQIA+ community, ipinakita ng pamahalaang lungsod ng Pasay sa pamamagitan ng Pride Fest o Rainbow Festival bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month. Para sa detalye, narito ang ulat. Makulay na parada at iba't ibang aktibidad ang isinagawa sa Pasay City bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month. Pinangunahan ni Pasay City Mayor Emmy Calixto Robiano ang Pasay Rainbow Festival 2026 kasama ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community, lokal na opisyal at iba pang sektor. They are all beautiful inside and out. Kaya dapat po marami rin naman silang na-contribute dito sa ating society. Dapat sila i-respetohin din, galangin at suportahan. Layunin ng programa na isulong ang pagkakapantay-pantay, paggalang at pagtanggap sa iba't ibang kasarian at pagkakakilanlan. Kabilang sa mga itinampok ng pagdiriwang ang pagkilala sa mga individual at organisasyong nagsusulong ng karapatan at kapakanan ng LGBTQIA+ community.
Dito nagkaroon din ng talakayan hinggil sa Sexual Orientation, Gender Identity and Expression o SOGI Ordinance upang mapalawak ang kaalaman tungkol sa karapatan ng bawat isa at pag-iwas sa diskriminasyon. Isa rin sa mga inabangan ang selebrasyon ng Miss Gay Pasay Tourism Pageant na ibinida ang talento, advokasya at kakayahan ng mga kalahok. Binibigyan po talaga natin sila ng livelihood project at sila ay sinusuportahan una sa kaalaman, yung mga seminars and training. Tapos po after the training, di namin iniiwan, kailangan susuportahan din namin ng mga puhunan o kaya kagamitan na magagamit po nila. Ayon pa sa pamahalaang lungsod, layunin ng taon ng pagdiriwang na palakasin ang suporta sa pagkakaiba-iba, karapatang pantao at pantay na oportunidad para sa lahat ng mamamayan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.